Ipagano rin ang takal. Wala ko nang phone system. Yan na lang. Yan na lang sila. Ano sila? Dali na lang nila doon yung upuan nyo. Pagsitayo ka lahat, ilagay ang manang kamay sa kaliwang. Magandang hapon mga kapatid. Atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang kagunlan ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami sa sangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Ngayon ay Miyerkules ng unang linggo sa karaniwang panahon. At ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor Arellano. Sabayan natin ang koro sa pagtawid. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na magdiriwang. Inaamin ko Makapangyarihan ng Diyos at sa iyo mga kapatid, lalo pa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Awa tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sa sambayanan ay matapat manawang lingapin sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ng Isang Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitan. Malabo na noon ang mga mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel naman natutulog sa templo, sa may kaban ng kapatid. Nang nagmamadaling araw na, siya ay tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, ang sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, Bakit,
po, sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, mahiga ka na ulit. Nagbalik na siya sa kanyang higa. Tinawag siya ulit ng Panginoon. Bumangon siya. Lumapit kay Eli at itinanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag naman. Mahiga ka na ulit. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses, natawagin siya, lumapit uli si Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, sige, mahiga ka ulit. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag niya. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo. Nakikinig ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto at magsundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghol. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos ay hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga naglalay na Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandok, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dahil. Upang yaong salay iyong katawaran. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay hindi. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto na sa kautusan ng mga turo mo. Ang nais kong sundin, iyong kalooban, aking itatago sa puso ko. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga. Di ko'y titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia! Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia! 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 Samayin niyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nakarating noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, inawakan sa kamay at ibinangon. Noon din inimsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit at naman ang kanilang karamdaman at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayang magsalita ang mga ito
sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang napuok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, hinahanap ko kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Itong dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum at ilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsigo po na po. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Nagkakaroon po, Father. Palapakan natin ang Panginoon. Sa Ebanghelyo narinig po natin, no, si Jesus ay napakaraming ginagawa. No? Siya ay nangangaral sa sinagoga at nagpunta siya agad dun sa bahay ni Andres at ni San Andres. Ni San Andres at ni Simon Pedro. No? At doon sa bahay ni Simon Pedro, nandun yung biyanan niya. May sakit. No? Sinabi doon at pinagaling niya. At nalaman ng mga maraming tao. At ano ginawa? Dinumog siya ng maraming tao. No? Siguro matatanong natin, may oras pa bang magpahinga ang Panginoon? May oras pa ba siyang magpahinga? Si Jesus. Paano siya nagpapahinga? Meron pa ba siyang time para sa sarili? Meron pa ba siyang time para huminga? No? Doon sa ating Ebanghelyo, narinig po natin, nakapagpahinga naman siya. Pero ano ang paraan niya para magpapahinga? Siya ay nanalangin. Diba sabi doon, maaga pa, siya ay umalis, nagpunta sa ilang na lugar, at saka nanalangin. No? Iyon ang pahinga ni Jesus. Hindi siya naghangad ng pahinga na tulog muna ako, maghapon, magpapagod. No? Kaya sabihin niya, punta muna ako ng mall para mag-me time, kailangan magpalamig. No? Kundi ang kanyang kapahingahan ay nagmumula sa panalangin. Di ba minsan makakaranas tayo ng pagkapagod sa ginagawa natin? Sa trabaho, o sa bahay, sa mga responsibilidad natin, sa eskwelahan, di ba? Marami tayong ginagawa, dire-diretso. Pwede tayo magreklamo. Sabihin natin, ay wala na akong time sa sarili. No? Wala na akong time para sa sarili. Gusto ko sana kumain ng marami. No? Gusto naman, deserve ko naman ng free time, ng me time. Pero napaganda, ano ang kahulugan ng kapahingahan ni Jesus? Ang pahinga ni Jesus ay hindi yung magkakaroon ng maraming oras sa sarili, kundi ito ay yung oras na nagko-connecta sa Kanya, sa Kanyang Ama. No? Sa pamamagitan ng panalangin. At doon siya, humuhugot ng lakas. Kaya siguro kahit na ang dami niyang oras, no? Na nagpapagaling siya, dami-dami mga tao, yung pagkatapos ng manalangin, sabi niya, pumunta naman tayo sa ibang bayan para bagang walang kabaguran. No? Tayo din, mga minamahal kong batid, maaari tayo makaramdam ng pagod. Pero kapag tayo daw ay nakakonekta sa Panginoon, iba yung lakas ng ating mararamdaman. No? Kumbaga kahit pagod ka na, pero ikaw ay konektado sa Diyos, alam mo parang walang kapaguran. Minsan di ba ganun yung pakaramdam natin pag nagsaserve tayo sa simbahan? Kahit pagod ka na sa bahay, tayo mo ligpitin, tayo mo mugasin, no? Pag uwi mo, nandun pa rin. Di ba? Pero pagdating mo sa bahay, sa simbahan, para bagang naiibsan ang iyong pagod. No? Kaya masarap maglingkod sa simbahan. Kasi magaan sa pakiramdam. Siguro,
Iyon yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa kapahingahan. Kung nais natin magkaroon ng tunay na kapahingahan, hindi ito natatagpuan sa mall, hindi ito natatagpuan sa parlor, no? Hindi ito natatagpuan sa kama lamang, no? Hindi ito natatagpuan sa panonood lang ng Netflix, maghapon magdamag. Diba? Kundi ang tunay na kapahingahan ay yung pakikipag-ugnayan muli natin sa Panginoon dahil siya ang nagbigay sa atin ng kalakasan. Bakit naman ito, kapatid? Para dito na every 10 minutes na titigil ka muna. Pero pag nag-aaway kayo, no? Pag dumaan yung aeroplano, titigil mo na. Mamaya na. Kung wala aeroplano, away ulit. May tinuturo sa atin natin, Panginoon, yung kahalagahan ng kapahingahan. Kailangan natin magpahinga. Pero ang dapat pahinga natin ay nagmumula sa nagbigay sa atin ng lakas sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya itong misang ito ay ang ating pahinga. Dahil binibigyan tayo ng lakas ng Diyos. Ang tinapay ng buhay. Ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ang nagbibigay sa atin ng buhay. Ang nagbibigay sa atin ng saysay. Ang nagbibigay sa atin ng katuturan sa ating buhay. Kaya po, napakaganda na tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng misa. Dahil sa pamamagitan nito, natatagpuan natin ang tunay na lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Harapakan natin ang Panginoon. Pagsuray po ang lahat. Tulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng mga may sakit, ng mga inaalihan ng demonyo, dalhin natin sa ating amang nasa langit ang lahat na may dalang nilagis at paghihirap at nangangailangan ng kagalitan, puno ng pagmamahal ating tutugon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang simbahan naway laging manalig sa Panginoon sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihikahos sa daigdig, lalo na ang mga walang katarungang pinagkaitan ng pagkain, damit o kalayaan, naway mabigyan natin ng pag-asa at kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga nahihirapan dahil sa pamimighati at pag-aalala, naway makatagpo kay Kristo ng matatag na kanlungan at katigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga naghihirap dahil sa karamdaman at yung mga taong pabibigat ang mga pasanin sa buhay, naway matagpuan ang Panginoon sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Ang mga yumao at yung mga namibighati dahil sa kanilang paglisan, naway makatagpo ng pag-asa at kaginhawahan sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. At tahimikan na ating puso, dalangin natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mahabagin, iligtas mo kami. Lahat ito ay aming samad dalangin sa ngalan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pagkakabi ng amin. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat ini
nananalig, nagmamahal sa'yo. Napay na nagmula sa budil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ay nananalig, nagmamahal sa'yo. Tumayo pa. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos lamang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marakating ngayong maunlakan. Pakundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid namin dalangin na iyong pagbigyan. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin, nasa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ang marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Cristo namin, Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya ay baguhin mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ang aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap kahit na siya ay hindi naiba sa iyo. Inabuti niyang maging hindi na rin naiba sa mga tao. Amang siyang tulad namin sa kamatayan. Totoo, noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong ininangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya ay mamuna. Ngayon nga ay lahat ng sa kanya ay nakikisa at talagang magkakamit ang iyong buhay na ligaya. Kaya kaysa na mga ngayon, sa awit ang papuri sa iyo na walang hanggang sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Diyos makapangyarihan, puspusan malati ang langit at lupa, o sana, sa kaitaasan, pinagpala narito sa ngalan ng Panginoon, o sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Manatili pong nakatayo at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukalatan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito. Upang para sa amin maging katawan ng tugon na aming Panginoong Yeso Cristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya at tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya din naman matapos ang hapunan na hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan ay napit ng kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinamig. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkain inumin, bilang sasaluhan hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaharisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, amalingapin mo ang simbahan naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Papa ni Mario Hubert, naming Obispo, at handa ng kaparian. Nalalaman mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa. Sila'y maling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw na awaan mo sila. At patuloyin sa iyong kaliwanagan, nawaan mo, at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana maalala Birheng Maria na ina ng Diyos, ang imagulatang konsepsyon ng Pasig. Isa na siya kanyang kabiyang puso. Kaya sana mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagkaburi sa ikaw sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gagaling ng bukas sa tuwa ni Jesus na Panginoon natin at Diyos yung bahay natin ang dangas noon. Amahin sa amin ang kaharian mo, sundin sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi namin pamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. At sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ang Lord sa Kristo sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa.
ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Spirit you, Father. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Manatili po nakatayo at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Ang kapatid, narito si Jesus ang order ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Papala tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at sama-sama natin po sabihin ang panalangin ng Apostol sa Andres. O Manualhan ng Apostol sa Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ng Kordero ng Diyos. Kasama sa Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nakikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang magkasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso tinawanan namin na sundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang aming siya kasama-samang ibigin at paglikuran. Tulungan mo kami magutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod ginawa namin pasanin ang ating mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan.
Ama namin makapangyarihan, kami nakikiusap sa iyong kaunlakan, sa hiling namin kami laging igalangin sa iyong harapan, ni Apostol San Andres, na nangaral at masiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Apostol San Andres, Panalangin mo kami. manatili po na kayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot ng pakikinabang ay pagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa bumuhay namin sa parang iyong kinalulugan, sa pamamagitan ng Kristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kami lamang kapatid, ang tunay na kapahingahan ay matatagpuan na natin sa Panginoon. Kaya napakalaga po ng pagkakasan. Napakalaga po ng pagbibigay ng oras sa pagkakas namin. At sa mga magitan nun, lahat ng pagod natin ay mawawala. Lahat ng pag-aalinlangan natin ay mawawala. Dahil ang kailangan ng natin ay ang ating Panginoon. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang kumayo kayo ng lahat ng kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Para sa sarili lamang, walang sino man ang mamamatay. Para sa sarili